Ang diskarte sa pag-aadobo, hindi raw nag-iisa. Dahil ayon kay Good News Girl Bea, meron daw tong sari-saring mga timpla. Tara at makiangkas sa food trip niya. Malayo na nga raw ang narating ng ating pambansang ulam, ang adobo. Iba't ibang luto man ang gawin dito, siguradong patok na patok pa rin sa panlasang Pinoy. Ang adobo ay nagsimula sa salitang adobado, na ang ibig sabihin ay pagmamarinate. Ang adobong puti, adobong dilaw at adobo sa gata ay ilan lang sa mga tradisyonal na pagluluto ng adobo. Hindi pa tayo lahat panganak yata may adobo na kasi if you think about the Philippines, it's 7,000 plus islands. So ano yung nakapaligid dun sa mga islands na yon kung hindi dagat? Tapos sa coast, sa costa, merong coconuts. At doon sa fruit, yung tubig, ginagawang suka. At from there, naging acid siya at doon nakakapag-create na o nakakapag-flavor na siya ng maraming dishes. Isa doon is adobo. Ngayong bagong taon, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-discover ng iba't ibang mga pagkain na syempre with a twist. Kaya samahan niyo kami sa pag-discover ng mga adobo recipes na siguradong kikiliti sa inyong panlasa. Ang aming first stop, isang restaurant sa Parañaque kung saan bestseller ang adobo-rific na almusal, ang Manila Sunrise. Yung adobo omelette, tinatawag namin siyang Manila Sunrise, which is ang adobo ay sikat sa Manila. Then kaya sunrise ay dahil sinaserve namin ito as a breakfast item. Gaya ng nakagawi ang omelette, unang sinasahugan ng itlog ng tomatoes at onions. At mga pampakripi na sangkap tulad ng milk, cheese at butter. Pero ang kakaiba rito, ang adobo flakes at sauce. Pagkagisa ng kamatis at sibuyas, inihalo ang adobo flakes at sauce. Sa isang mixing bowl, pinagsama-sama naman ang itlog, gatas, cheese at butter at tsaka ito pinirito. Nang naluto na ang omelette, inilagay na ang adobo filling. Sino bang hindi magigising sa almusal na to? Ang adobo omelette na ito may enjoy sa halagang 168 pesos. Sobrang okay na combination ng adobo flakes sa omelette. So, even ang lasa, masarap siya. Dito naman sa Binondo, matitikman natin ang crepe na hindi prutas ang laman, kundi adobo. Ang adobo filling, combination ng chicken at pork na may special sauce. Sinamahan din ito ng mga perfect pampartner na salted egg, tomatoes at onions. Ang idea ng paggawa po namin ng adobo crepe ay para maiba naman po sa tradisyonal na paghahain na imbis na kanin ay nilagay po namin sila sa crepe. Ayan, ngayon tuturuan ako ni Ate Dessa kung paano gumawa ng crepe na adobo, diba? Ate, ano po yung first step? Unang inihugis pabilog ang crepe mixture sa metal crepe grill. Ayan, malalaman nyo ng luto na yung crepe kapag medyo brown na siya. Tapos, after dito, ililipat na natin siya dun at lalagyan ng adobo filling. Ang crepe na inihati sa gitna, nilagyan na ng diced adobo filling tsaka isinara. Inilagay din ang pambalansing side dish nito. Ayan, tapos na ang ating adobo crepe. Pwede na natin siyang tikman. Masarap siya, para siyang adobo. Lasang-lasa mo yung adobo na nasa pancake. Kasi lasang namang pancake yung crepe, manipis lang siya. Ang yummy adobo crepe na to, masarap na merienda sa halagang 188 pesos. Dito naman sa fast food na to, umuugong ang 16 varieties of adobo. Ilan sa mga ito ay ang liver adobo, aloha adobo at cheesy adobo. Pero ang pinakapatok sa lahat, ang sisig adobo. Ang usual na sisig is iniihaw lang and then saka ginagawang tinatagtag para maging sisig. Yung sa amin naman, sa adobo sisig, ang ginagawa namin is niluluto muna namin ng adobo yung meat pagkatapos saka namin siya tinatagtag para maging sisig. Gawa ito sa tinadtad na tenga, laman at maskara ng baboy na pinalasa ng maraming sibuyas, topped with kalamansi, siling haba at labuyo. Sa sizzling plate, niluto ang sangkatutok na sibuyas bago inihalo ang inadobong baboy. Siyempre, huwag kakalimutan ng pampasarap na toppings. Ang
adobo sisig na to mapagsasaluhan ng dalawa sa halagang 128 pesos. Masarap po siya. Yung lasa niya, manunod talaga dun sa dila. Masarap po siya. Siya po yung adobong sisig na kakaiba yung lasa sa lahat na natikman po. Ang mga natuklasan nating adobo, patunay na kahit ano, pwedeng gawing moderno. Saan man tayo dalhin ang ating pagiging malikhain pagdating sa pagkain? Basta't hindi lang natin kakalimutan ang ating mga nakasanayan. Siguradong mas marami pa tayong mga magagawang lutuin na magiging in na in.